So magandang hapon guys. Kabibili ko lang ng pagkain. So binili ko ito para sa kapatid nating si Nicole kasi alam ko na maghahanap pa siya ng pagkain para sa kanyang hapunan mamaya. So binilihan ko na siya para sa kanyang hapunan. So sa ngayon pupuntahan natin siya guys. Dadalhan natin siya ng pagkain. So samahan nyo po ako guys na puntahan siya. So antayin lang natin guys na wala nang sasakyan na dumaan para makatawid tayo sa kabila. So ngayon guys, papunta na tayo sa lugar kung saan nakatira si kapatid natin si Nicole. So puntahan natin siya at kumusta kung ano nang kalagayan niya ngayon. So yung lugar na tinutuluyan ni Nicole, kapatid natin si Nicole guys, is tabi lang po yun ng daan papuntang airport, Mactan Airport. So yan sa may masukal na gubat, yung maraming puno, dyan po temporary na tumutuloy si Nicole. So hanap lang tayo ng parking area guys. So, ipapark lang natin tong motor natin dito. Tapos, maglalakad na lang tayo papunta papunta kay Nicole. So, ihahatid natin tong pagkain na binili natin. Antayin na lang natin na maging safe yung daanan guys, tsaka tayo tatawid kasi ang dami pang sasakyan na dumaraan. Hirap pang tumawid, baka madisgrasya pa tayo. So ito na guys, tatawid na tayo. So sana lang guys maabutan natin si Nicole kasi baka umalis siya o kaya may binili. So guys, so ito yung lugar na pansamantalang tinutuluyan ng kapatid natin na si Nicole. So itong trapal guys, kung nakikita nyo, ito yung trapal na sinasabi ko na pag umuulan dito lilipat si Nicole para makisilong. So ito yung trapal na ginagawa niya. Sinasadya talaga niya itong bilhin para gawing alternatibong bubong nang sa ganun hindi siya mababasa pag umuulan. Yun nga lang, pag may hangin, may halong hangin yung ulan, talagang
mababasa talaga siya. So tabi lang talaga ito ng daan. Ito yung ito yung way papuntang airport po. Ito. Tapos ito namang kabila, ito yung palabas ng airport. So ito yung ano niya, yung lugar na kung saan siya nakatira ngayon. Puro lang talaga puno tong andito, guys. So andun siya. Lapitan natin, guys. Hi Nicole. may hapon. Wow, Nanay Loda. Nagdita ka? Wow. Nindot mo ligag cellphone. Adugan na nasa mo na imong gigamit. Muna na yung gikanang tawagan mo na sa cellphone na. So ito guys, ito pala si Nicole guys. Kumain pala siya. Asa na muna na imong kuan mo paniod to? Karong adlaw ganinang buntag. Unsa ka oras day naglimos? Buntag. Sige. Unsa mga nakay galungag ka? So check muna natin guys, ano yung sinaing niya. Wow, may ulam siya guys. May ano siya, yung miswa yata yan na may halong sardinas. So mabuti naman kung gano'n, may ano pala siya ngayon. May niluto pala siya. So ito yung kanin niya guys. So itong pagkain na binili natin sa kanya, pwede niya itong kakainin mamaya. So pwede rin mo ni kan? Dili rin ni madaot no? Ibang ulam dia. Kumusta man ka karon? Walang yapon. So ilalagay lang natin yung helmet guys. So guys, ito yung part 2. Ito yung part 2 na ginagawa nating parang vlog sa buhay ni sa kapatid nating si Nicole. Actually, yung totoong pangalan talaga niya is Jose Pipito. Ano lang yun, yung palayaw lang niya yung Nicole. So ginawa ko talaga tong video na to para masubaybayan ninyo ang buhay ni Nicole sa ngayon, na hindi talaga masasabi nating maayos kasi nga yun nga, walang bubong yung ano niya, tinutuluyan, mga kahoy lang. Tapos yung duyan niya, itinali lang niya sa dalawang kahoy na magkatapat para magsilbing para plaster yung duyan niya at gawin niyang higaan. So guys, sana po matulungan natin si Nicole kahit sa anong paraan po, mabigyan natin ng maayos na kalagayan yung sitwasyon niya ngayon. Di man ako bago lang kasi ako dito na nagbablog mga kapatid, kaya hindi gaano akong marunong kung paano ba gawin ang ganitong
ang ganitong pagbablog, pero ginawa ko to kasi sa bugso ng aking damdamin na talagang gusto ko talagang matulungan si Nicole. So ilang taon din tong nagsasuffer na ganito ang kanyang pamumuhay, yung kanyang kalagayan. Kasi nung nakilala ko si Nicole, siguro kung hindi ako nagkamali, parang ano yata yon, pandemic pa yata yon. Pandemic pa ta nagkaila, Nicole, no? Naalala mo yon? Pandemic to, pandemic yun, no? Yung katon nagkaila ta ba? Pandemic pa to, no? Katong agion pa ta ka dito at tanti ka og kuan pan. So guys, dati kasi nung hindi ko pa siya kilala, parang dinadaanan ko lang siya, tapos nung napansin ko na may tao na nakahiga sa ibabaw ng sasakyan, para bang naawa ako ba? Parang hindi ako sanay na may tao na dyan lamang sa sasakyan nakahiga o nakatira. Kaya doon nagsimula yung kwento naming dalawa. Simula noon, talagang magsta-stop over na ako sa kanya. Tapos bibigyan ko siya ng pagkain, tinapay man o kaya yung makabili ako ng yung rice talaga at saka ulam. Depende lang yun kung ano yung ano yung madala ko na pwede niyang makain. So yun guys, sa pandemic pa yun nagsimula. Kaya kung isipin nyo, ilang taon na ba ang lumipas? Kung iisipin natin, pandemic nagsimula yung 2020. So ilang taon na ba? Mga 4 years na rin ang nagdaan. Tapos yun pa rin yung kalagayan niya, ganito pa rin. Walang maayos na tirahan, yung nakatira lang sa gilid, sa tabi ng daan, sa mga puno. So talaga, sobrang hirap talaga. Kaya nga naisip ko sa aking sitwasyon, kahit mahirap lang kami, pero swerte pa rin namin kasi yun nga, may bahay kami na tinutuluyan, may trabaho din ako may trabaho din ako. Nagtrabaho kasi ako sa isang company, mga kapatid, kaya medyo yun nga,